vermicomposting. Ang vermicomposting ay isang proseso ng paggawa ng compost gamit ang mga uod. Ito ay mabilis na paraan na paggamit ng farm waste at mga nabubulok na materyales upang gawing organikong abono. Ang vermi o African nightcrawler ang kumakain at tumutunaw sa mga nabubulok na materyales, kung saan mailalabas ang mga ito bilang dumi o vermicast. Ang paggamit ng vermicompost ay nagdudulot ng mas mataas na kalidad ng ani sa loob lamang ng 4 hanggang 6 na linggo kumpara sa ordinaryong compost na tumatagal ng 8 hanggang 12 na linggo. Mga paraan sa paggawa ng vermicompost. Una, kolektahin ang mga biodegradable na materyales tulad ng mga pinagbalatan ng mga prutas at gulay. Durugin ang mga pinagbalatan ng mga prutas at gulay, mga tuyong dahon at tangkay. Paghaluin ang dumi ng hayop gaya ng dumi ng kalabaw, baka at kambing, kasama ng mga dinurog na pinagbalatan ng gulay at prutas. Huwag gumamit ng sariwang dumi ng hayop dahil ang amonya mula dito ay di mabuti para sa mga uod. Patuyuin sa araw ang mga ito sa loob ng 3 araw at hayaang mabulok ang mga ito. Timbangin ang mga dinurog na materyales bago ilagay sa compost bed upang malaman ang ratio ng mga nabubulok at mga uod. Bago mag-ipon ng earthworms, siguraduhin na ang lahat ng materyales sa mga vermi beds ay kompleto. Basain ng tubig ang bedding at takpan ito ng itim na plastic garbage bag, mga lumang sako, net at dahon ng saging upang masimulan ang anaerobic process na nakukumpleto pagkalipas ng 1 hanggang 2 linggo. Pagkatapos ng anaerobic process, tanggalin ang takip at lagyan ng earthworms ang vermi beds. Panatilihin ang moisture content at temperature sa mga vermi beds sa pamamagitan ng palagiang pag-check. Protektahan ang mga uod mula sa mga nakapipinsalang hayop. Ang vermicompost ay maaari nang anihin kung ang mga materyales ay naubos na ng mga uod. Nagtatagal ito ng 30 hanggang 45 araw, depende sa environmental at culture conditions. Sa pag-ani, ihiwalay ang vermi sa vermicompost sa pamamagitan ng pagpulot o paggamit ng strainer o sifter. Ilagay ang vermicompost sa mga sako at itago ito sa tuyo at maaliwalas na lugar. Ang naani na vermi mula sa mga vermi beds ay maaari ulit gamitin sa susunod na vermicomposting cycle o sa karagdagan pang vermi beds. Ang mga bagong vermi mula sa mga naunang nailagay sa vermi beds ay maaari ding itinda sa ibang vermicompost producers o sa mga fish pond owners bilang fish meal. Mga benepisyo ng vermicompost. Ang vermicompost o dumi ng mga uod ay mainam na soil enhancer at bioactive fertilizer para sa organikong pagsasaka. Ang mga earthworms ay maaari ding gamitin na pampakain sa mga isda. Nakakatulong din ang vermicompost sa pagbawas sa mga nabubulok na kalat sa komunidad. Ang paggawa ng vermicompost ay makakatulong din na ipromote ang organikong pagsasaka at pagbawas ng acidity sa lupa. Sa pamamagitan ng vermicomposting, ang mga magsasaka ay maaaring mag-recycle ng kanilang sariling materyales at gumawa ng pataba. Ang sobrang mga uod ay maaaring gamiting pampakain sa mga manok at isda na makakatulong sa paglago ng mga lokal na hanap buhay. Ang mga materyales na kailangan sa paggawa ng vermicompost ay mas mura at makukuha lamang sa mga komunidad. Dahil sa murang halaga ng paggawa nito, mura din itong mabibili kumpara sa mga inorganikong pataba. Ang vermicomposting ay ligtas at di nakakasama sa kalusugan ng mga magsasaka. Sa paggamit ng vermicompost, makakaiwas ang mga magsasaka sa mga toxins at nakakapinsalang kemikal.
Ano ang pinagkaiba? Ang vermicompost ay ang organikong pataba na resulta ng vermicomposting o paggamit ng mga earthworms na kumakain ng mga organikong materyales at bumubuo ng vermicast. Vermicast, ang dumi na nilalabas ng mga earthworms pagkatapos nilang makain ang mga organikong materyales.